Hello bestie, ito pala yung kakaiba sa paningin mong isda. Ang tawag dito ay whiting. Pag nabili ako ng ganyang klaseng isda, pinapatanggal ko talaga yung ulo. Bago ko prituhin, nilagyan ko na ng asin. Pagkatapos, lalagyan ko yan ng cornstarch. Nilalagay ko muna yan sa tray na butas-butas para ma-absorb ng isda yung cornstarch. Pag pinipirito kasi yung whiting, nadudurog siya. Kaya naman, nilalagyan ko ng cornstarch. Pampakrunchy na rin yarn. Gusto namin yung ganitong klaseng isda kasi yung tinik niya hindi ganun kalat-kalat. Affordable din kasi dito yan. At malaman din naman yan. Kaya pag nakakakita ko ng ganyan sa palengke at hindi pa bilasa, napapabili talaga ako. Yung lulutuin ko pala dito ay sweet and sour. Hahayaan ko muna yan ng mga 10 minutes. At habang hinihintay ko nga yan, nagpainit na ako ng mantika. Syempre sa katamtamang apoy lang para hindi naman masunog agad. So ayan na may pa-bubbles na yan, kaya naman tayo ay magpipirito na. Mas nakakaiwas talsik kapag nilalagyan ng cornstarch. So pipirituhin ko lang yan hanggang sa maging crispy and golden brown. Oh ha, cooking show yarn? Joke lang. Mabilis lang to maluto kaya naman hindi ako masyadong nakamarites. Alam mo ba bestie, ang paborito nilang kanta? Di I'll be waiting for you. Ano daw? So ayan, golden brown na yan. O diba ang ganda ng pagkakapirito? At syempre, ang bilis lang niya, diba? Dahil trinim ko yan. Pero sa true lang, mabilis lang talaga yan lutuin. Pagkahango ko yan, nilagay ko yan sa strainer para naman ma-drain yung extra oil. Pagkatapos, gumawa na ako ng sauce. Sweet and sour yarn. Nagpirito muna ako ng bawang, sibuyas at red bell pepper sa mainit na mantika. Ginisa ko lang yan hanggang sa maluntay siya. Pagkatapos nilagyan ko ng konting asin to enhance the flavor syempre. Hindi na ako natagalan ng magluto ng sauce dahil meron naman akong nagawa na sweet and sour sauce. Isinama ko lang yan pagkatapos pinakuluan ko lang. Medyo malabnaw ng konti yan kaya naman nung pagkakulo niya, nilagyan ko na ng cornstarch slurry o yung tinunaw na cornstarch sa tubig. At syempre hinalo ko ng mabilisan para naman hindi magbuo-buo yung cornstarch. Alam mo ba bestie, ang tawag sa gulay na sinusulatan? Di bell paper. Wali. So ayan, malapot na yan. Pagkatapos, plinating ko na yung isda para namang magmukhang appetizing. Hindi ko siya nilublub dyan sa sauce. Nilagyan ko lang ng paunti-unti para combination siya ng crunchiness and sauciness. Oh ha, loveliness. O diba ang ganda para kang kumain sa restaurant? Dan na bestie. O diba para tayong yan? Ako ang sweet, ikaw ang sour. Kain na dahil lami yarn.